nagsisimula ang ating mga numbers. Ramdam na natin agad ang pagiging crucial pagdating doon sa unang level 4. So, there is a lot of difference in terms of the needs para sa ating mga jumpers. So, para dito sa international or bakunan, mas kaya nilang tumagal pagdating doon sa mga dances at para naman dito sa isang dolan, as much as possible, gusto mo yung mga panggulat na positioning na bigla kang na mag-burst. Yung mga panggulat na yun, yung mga minsan na nag-iintay lang bago lumabas ng turtle. And usually nangyayari pa naman yun after level 4. But Carl Dizzy, already level 3 here. Konting pakbakan lamang para sa Lito Wanderer, pero Echo ang makakasecure nun. Yeah, and kapansin-pansin din yung pag-priority ng Wilderness Blessing and Agility para sa komponente ng Blacklist International. So more under rotation ang kanilang pupunuan kasi kung titingnan mo yung lineup ng Echo dito, mabilis umikot eh. Sobrang ganda na binanggit mo yan kasi kung pansin natin, even na si Edward ay naka-wilderness. So, ibig sabihin, makikita talaga natin siya pagdating sa team fight at the usual play style for Edward na naupo na din pagdating doon sa mga initiation para sa ng blacklist. Paminsan-minsan nga sila pa ang nag-initiate mismo with the final slash. Kaya naman kailangan natin bantayan si Agent Zero in this match. Fairly silent ang ating laro sa ngayon. Wala pa rin big kills. Mukhang aantay pa natin ang pinakaunang pagong bago makita ang pinakaunang team fight. 15 seconds before the first turtle spawns. Level 4 na ang ating mga jumpers. Pinakaabangan natin dito is kung makakaabot din ba sa level 4 muna kasi very intense yung laning doon pa lang sa may XP lane. Kasi hindi agad sila nagpapakita sa isa't isa. And in terms of gold day naman, mamaya pa natin makikita dito si Penny QP and even na si Ohen. And yun, RTZ, tinutuloy na yung unang pagong ating game. At ako, nauna kay Redry. And since Subi ang makakakuha ng unang pagong nilaban ito. Tinatansya pa ata ni Cartis yung fade away na fracture na nanggagaling dito kay Dolan. First turtle, mapupunta sa kamay ng Blacklist International at mukhang dito na nagsisimula ang retry battle natin. Oo, umpisa pa lang. At ang naging crucial pa doon para sa ng Blacklist, nakakuha pa sila ng kill sa may top lane at doon pa sa may XP lane. So expect later on that Edward will be the first to rotate against Echo. Now for Echo naman, parang inaantay pa yung scaling na mga damage from Sanji. Wala pa naman level 4 dito si JP eh, pero nag-aantay na lamang siya. Ngayon, may threat na para sa isang divine judgment. Ang layo ng para range, sa no? matchup natin dito sa Gold Day. Lakas yun, sinubari yun. Mage. Panibig na ikot para sa pagkalit ng jumblers. Hindi talaga pero final slash yung tatama. Nakakapag-fracture naman agad si Carl Tizzy. Parang lance ng pala. Yung Tordros mo nasa ulti na. Parang nagdadiretso ka lang pwede nga umalis. Yung sinasabi natin na yun yung difference for sa jungle. Kasi pwede na mag-burst anytime. Pwede ka natin sa ibang lane. Si Medino, mabawas ang lagi mo pero hinatak papunta doon sa Tore. Sa may bandang ibaba, sakto yung hardcore. Same with the Netherrealm. Pero dalawang ulis kagad ang nagamit. Papasok na si RTZ, Yue, at mapapatay kagad ang una ng Echo. Makakabawi sila ng isang kill doon. At kahit nagamit nila yung dalawang crucial na defensive ultimates nila ay bigla ang na-burst si Yue. Blacklist International. Nawalan sila ng kanilang position 4 pero wala pa namang kasing malaking objective. At saka yung Paramis din ay mabilis din na talagang mag-respond, lalo na pag meron stock. But for Echo, maganda sa ginagawa nila ngayon is as much as possible, tinatry din nilang gumawa ng play. So, 4 minutes sa laban natin, almost same at pantay lang din talaga ang laban. But in terms of the goal gainers, actually almost the same. Pero crucial dito, somehow yung pa 100 na kalabangan in terms of goal kasi pwedeng pinuna na magbuo ng Legion Sword for gold. Malapit na akong mag-ano. Pagka naka-57 na ako, immortal na yun. Sino makakapag-secure na second turret? Tutuloy lang nila at ilalayo muna ni JP. Libre pagong para sa Echo. Ang ganda na ginawa doon, JP. So ang purpose pa ngayon ni JP dahil inaantay pa na tumaba si Very Cutie is ilayo na lang muna si Sensui pagdating doon sa objective taking para hindi na mahihirapan. Kasi possible kung mabibili ka na magkaroon ng team fight, mababurst ka, pwede si Cartizzy kasi hindi ka makunan yung hero niya. At kagabi pa natin nakikita ito mula kay JP. Talagang nilalayo niya mga jumpers every time na nagkakadya siya para siguradong sa kanila mapupunta ang objective. Zeko ngayon ay napatay na ang kanilang turtle score against Blacklist International pero wala pa rin nakakalamang ng banay sa labang itong early swap lane ng ating makikita. Yun nga eh, pero nakita na rin with the Azure Echo. Ngayon, Edward, bibitawan na rin yung ultimate dito ni Sanford habang madabangga. Ito si Sanji, pero nandito na yung backup. So, easy, may ibinata si Sanford dito, mabubuhay. Hindi!
magpapapatay doon with that love waves. Pero hindi pa ata tapos dito ang mga agents. Sensui na si Court Easy. Pero wala na sila mga majors. Hindi, nandun pa yung wave nila sa may banda. Sila din ginamit. Nakikipag-normal ang pinapalo dito na back to Shield Unity. Oh no! Shield of Spirit pa na rather. Pero may pagkakas din nagagawin. Sensui may even. Sakto yung Nether Realm. Tumadive na sila under the turret. Kasama pa si Edward. 5 na sa mga miyembro ng Blacklist ang naroon at magiging successful na pagpasok nila sa Mega Plane. Napakaagang 5-man rotation mula sa Blacklist International. Hindi pa rin natanong ko sa mga labanan dito dahil si Sensui naman ata magkakaroon ng pagpakat kay Carl Easy. Lugi ata siya dito. Makakatakas ni Slave from HP. Habang hina si Edward ay tatamaan. Mainit! Mainit yung mga players natin ngayon. But we have to commend yung ginawa dito ng Blacklist International sa may top lane. Hindi natin ina-expect na ganun katagal agad ang pwede na ma-force na team fight na pagdating doon sa may top. Again, nakuha sila ng Torrent at the same time. Hindi na-expect ng Echo na magtatagal pa nga at magsistay doon. Kaya naman nagkaroon din na ibang casualty for them. But for Echo, nakikita din natin na nag-retire sila. And nasa may bottom lane, naramdaman yata na possible na pwede magkaroon ng kill or parang hindi mas mabilis na nandun na siya sa may bandang ibang lane. At nagkaroon pa nga ata ng third and take doon sa may bandang itaas. That's the second turtle going to the hands of Echo. At mukhang preemptive ang nakita nating hard guard mula kay Rene J kasi nakaramdam din ata na may Kaja, na may flicker. Kagabi pa natin napapansin no, kapag may flicker yung Kaja, parang alam na ng mga pro player na may mangyayari. Parang a warning shot yun. Wala ka bang ginagawa? Pag nakita na merong hindi na kasi yan eh. Parang 28 seconds magkakaroon ulit ng flicker. Yun na ang warning shot. So para din mabilis na matulungan dito si Oheb na makapag-farm. Dahil nga din naman roamer ang hero dito or ang role ni Rene J. Pero Retri, ginamit na ng Sensui habang conceal. Palayo lamang ang mga orca sa plano ng Blacklist International na pagsugod. Ngayon, bilhin ng mga items. Available ang Heptasis. Same with the Dominance Ice para kay JP. Pero hahabol sana si Carl. Retri ginamit niya. Kaya lang kasi yung heal and yung sustain ay talagang nangingiba po para sa Agents. Crucial din ang item spike na to para kay Carl Easy. The emphasis unlock para kay Nolan. Yung passive niya na may bonus damage na nga ang kanyang first attack ay mas lalo pang lalaki. Double armor penetration items na ang ating nakikita para sa side ng Echo. At talagang magugulat na tayo sa damage na pwedeng ilabas ni Carl Easy. Kailangan mag-ingat ang Blacklist International, especially kung hindi up ang kanilang mga ultimate. Isa na sa mga kailangan magiging prepare dito ang Blacklist is yung mga biglang divine judgment from JP knowing na penetration ang kanilang sinikrew mo na magiging sa item. Ayun na naman pero nakasalit namin ng hard guard. Masyado ata malalim. Hindi, sakto lang! Kasi mapapatay gagawin nila itong M4, MVP. Kayo naman, hahabol pa rin ang Echo dito. Pero pagbabalik gagawin ng Blacklist International. Sensui may even to the Star Shatter. Mababa na ang buhay ni Sensui dito. Mapapop na rin niya kagad yung kanyang Nether Realm. Napakarami nangyayari. Nabubulo na rin ako eh. Pwede pala yun. Yung tipo na nabubulog ako, may kanag-sticker na si Edward. Grabe! Finance na yung animation. Tanda doon. Oo, nakita natin na nagkasagutan lang yung ating mga players ngayon. And for Blacklist International, even for Echo, kailangan since di ba binanggit natin nag-update mga flicker, mga skills. Yes, and around the Meron Lord, since mainit sila ngayon pagdating sa P5, kailangan nilang kapitan yung kanilang mga ultimate. Take note, wait lang. Grabe yung damage pero mapapasalim na with that hard guard. Habang si Sanford lalayo. At pasugod na ngayon ang members ng Blacklist International. Tumatama pa rin Star Shuttle. Pero unahin ang agad nila ito si Edward. Mapapawasan yung setup mechanism dito ng Blacklist International at Echo ay tuloy-tuloy sa pag-abante. Tuloy ang Lord Dance. Echo ngayon ang may hawak ng kalamangan at nangangalaki na nga buhay ng Lord JP on the front lines. Wala pa namang divine judgment pero nandito pa rin si Sensui. Referee battle at napaka-importante nito. Benny nandun yung nakap pero walang mananakap yung Lord! Habang si Sandy naman ng Star Shuttle yung Lord ngayon makukuha ng kaya pero sa Oheb ay makakapawi din ng dalawa. 5-5 ang ating score. Grabe yung balita ng madaro ko muna natin. Na take note na after moment na yun ay wala pang Nether Realm si Wes. So if ever pa na nag-extend yung Echo, mukhang mas ma-extend pa yung laban. Pero maganda na nakuha nila dito yung Lord. Pero mabilis lang din naman. Yeah. Pero defense natin na Blacklist International now waiting again for that flicker from Edward. Kasi parang inaantay ngayon ng Blacklist is pagkaroon ng bigla ang final slash flicker. Nakalabang pa nga ata ang blacklist doon in terms of turn taken. Pero mukhang magkakaroon na ata ng team fight dito si Sensui. Hindi hihilain ni JP at disengage muna ang call sa parehas na kupunan. Still, anybody's game.
in 10 minutes. 500 lamang, 700 lang ang lamang ng Echo. Grabe. Sobrang intense, pero gano'n lang pala kalaki yung lamang. Pero makikita din natin na 5-5 na yung score, so pantay na pantay. Ano, may hakatake pero medyo na-delay ata habang nandun ni Nether Realm para sa panibagong buhay para sa Blacklist International. Hornford, Pake Oheb, Sanford dito ay umaabante pero walang magaganap na kumosyon. Pahinga uli para sa magkabilang bulan. Ang ganda ng disiplina, no? Nakita nilang nag-netherrealm na, nag-hard guard na, nag-back na lang sila. Hindi na nila pinilit pa. Parang pwede lahat tayo matuto dito eh. Yeah. Parang lahat ng mga nag-argue pwede matuto dito eh. Oo, na magka-medyo delikado kayo hindi pa. Derisata pero si Edward, si Dennis, si Cortez yung unang mamamatay. O yung mga ng isa habang si Sanford ay papasok din. Kaya alam niyo mga members mula sa Blacklist International kaya pinasirapan. Tinamaan dito na Landshaker pero tumapa din. Yung Star Tracker, Edward, hindi makakalipad. Sensui mapapatay niya. 2 for 1 na naging palitan na yun at tumambang ang Echo sa skirmish. That was a great engage mula sa Blacklist International. Pero yung counter-engage ni Sanford. Oo, sumakto din yung kanyang pagpasok doon, tapos sumama pa ng Astral Echo coming in from Sanji. So dahil nagkaroon ng Astral Echo, nagkaroon ng slow doon sa movement ng Blacklist, naging mas madali para dito sa kanyang pagtalon. May kita natin, there is the Athena Shield already para dito kay JP. So yung pagsakit ng damage from Yuel, meron ng lightning truncheon ay anytime pwede niyang saluhin. May kita natin dito sa ating instant replay. There was, ito yung prior set ni Edward. Shaker. Tapos sumakto yung Earthshaker nga dito ni Sanford. Tapos again yung slow from Sanji. And dahil doon, naging madali para ma-proc yung crossbow attack. Alam natin kung wala sa pinakatuktok ng beta ng tokpik na to, no, yung lapu-lapu. Pero iba pa rin talaga kapag sobrang kamay ng player. Ito nga lapu-lapu again. This pick coming in from Sanford is something na nilabas niya sa kanilang M4 World Championship round at ramdam natin kung bakit nga ba yun naging kanyang signature pick. Yeah. 10 seconds bago lumabas ang ating Luminous Lord na napaka-importante din. Yeah, sobrang sakto din kasi na ginagawa dito ni Sanford. Yung mga previous fighter niya, nagbibigay ng hirap para sa Blacklist International noong mga alam na natin na yung damage mula kay RBC ay sobrang taas na rin. So kailangan rumispeto ng Blacklist, kaya nga mabilis na nababurn yung mga skills kagad nila dito. Pero si Sanji, tatapos muna tungkol sa malaking bato. And Sensui at ang buong kumuna ng Blacklist International binabalansin na rin nila sa tayo po pwesto. Kailangan talaga mag-ingat dito. Ni Sanji Flicker already burned. And Blacklist International, ang ganda ng kanilang pwesto around the Lord area. Pero magkakaroon nga tayo ng bahagyang reset. Actually, hard reset. Idilain na ito ng Blacklist sa kanilang side. Oheb, mabawasan ng konti pero may line that sustain pa rin naman. Foreman, Astral Echo. At may pwesto na with a concealed play. JP, sino pinahanap niya? Pero sino napilit? Si Oeb! Pero saan naman yung header na naman si Sui dito? Kundi hindi mo mababalik po, hindi ka mabalik sa shatter. At si JP ang unang magiging casualty sa laban na iyon. Tuloy-tuloy si Oheb. Naka-activate na rin yung kanyang heavy crossbow at nakasalit si Ready J. Pero again, si JP lang ang magiging casualty sa laban na iyon. Ito yung sinasabi natin kanina difference in terms of damage over time para sa lineup ng Blacklist International. Dahil meron silang makunat at ang madali din para sa kanila mag-burst. Naging mas madali para sa kanila mag-secure ng kill against Echo. Pero rush ata nila. Pero si Edward ay naka-abante. Sanford, kailangan niya na tumalaban ng Breaker Spider. Habang bigla nagamit na ni Edward, lalayo na muna siya dito. At malapit si Cortez. Kaya lang si Sensui ang magpawagi. Tungkol sa Metri Battle na yun at hindi mapagsan ang mga organs at ang agent. Nakalamang sa laban na yun. 2 for none, tapos nakuha pa ang Luminous Lord at nakatole pa. Blacklist International, dulo mo kanilang ulti. Sobrang hirap talaga kapag nakasakay na yung Angela sa isang iritel. Mabilis na gumalaw, mas pabilisin mo ba? Nang pwedeng pumunta at meron pang Lord dito sa may bottom lane. Nako, tatlo lang yung defensa para sa ina Echo. Kinabas na yung ultra pass, initin kasi ito na tayo. Ngayon mamamatay na si Davey. At ang hard guard ay nakasalib na. Ngayon wala silang minions. Good opportunity na para sa Echo na pinuwensa. Kaya lang, andito yung Lord sa may banda. May mabati si Sinobin Squad. And si Sensui dito masyado talaga matibay. Renny J. At mamamatay si Sanford. Pwede mapapisa. Hindi palayo muna sila rito. Wala na sila mga minions at successful na pag-defense ng mga orca. Pagdedepensa na talaga ang Echo. Bigla mong makikita na nagising na ang mata ni RTC. That was a 4-man. Ano pa nun? Fracture! Ang sakit nun, men! Oo, fracture sa pangalan ng kanyang skill dito. May kita natin again for Blacklist International. They are at the lead, 2.2k. Pero hindi natin magpagkakailan na meron na yung damage dito
dito ang Echo